Reason why this is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras alas 10:09 pagkaga. The views and opinions expressed on this radio program are those of the announcers, hosts, and guests, and do not necessarily reflect the official policy or position of this station or its management. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Inokabusal daw po tabi kitang unyan kan Martes asin pizza 18 na kan bulan kan Agosto 2026. Kaya barat niya to dyan sa Engineering Department, iaon dyan Sir Stephen Pavis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Katugang nag-aantaway kamo sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning. Maray na aga Pilipinas, maray na aga sa mga parantabay ta sa Bicol Region asin sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur ang pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning mga parantabay kan papitik-pitik lang. Sa tuyong mga parantabay, pwedeng greetings asin di ba pa. Asin siyempre naman sa mga kababayan ta, bago kita mapadagos kan sa tuyong mga trabaho, maagad kitang bendisyon sa mahal na Diyos. Tabangan kita para po sa satuyang mga trabaho ngunyan aldaw. Kaya uya po ang satuyang deliberate. Mula sa Mateo 19:26, datapwat sila'y tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa bendisyon asin man na daily bread. Oy, duman sa mga kababayan ta, medyo nagtataratagiti. Kamugtakan ka na panahon kaso banggi sa kudnang mag-aga, nagbago na si Uranda. Mga tugang niya nagpapadagos-dagos na pagturotagiti. Dipisil ini para po duman sa mga kababayan ta, ninulita pwede ni magikan nin mga kahilangan. Mga tugang sa kamugtakan ka na panahon duman sa mga kababayan ta, padagos po nin makakamati nin pagbagunas ka na Uranda anda nagkapira nga porsyon ka na sa tuwing nasyon kabali na po ana Bicol Region na mga tugang. Pwedeng makamati nin makusog na pagbagunas kan Uranda, bunga po iyan kan pinagapod na southwest monsoon o iniyo po nga pinagsasabing duros habagat. Sa nagkapirang party po kan Luzon, Visayas and maging sa porsyon ka na Mindanao. Iyan ngunyan po na aldaw ka na Martes mga tugang. Nagsasabi kaya na prediction niyan ka na pag-asa. Sabi ka na pag-asa, padagos po na pinagmumonitor ka na pag-asa, anduwa kaya nga low pressure area mga tugang o LPA digdi po sa teritoryo ka na Pilipinas. May duwang LPA na yaon po sa parte ka na sa tuya po nga nasyon pero day pa man nabibilog bilang sarong bagyo and may posibilidad man na mabilugan saro digdi mabilog po bilang sarong bagyo. Asiniyan po padagos na pinagababantayan ka na pag-asa sa laog po ninda 24 oras mga tugang. Posible po sa laog nin 24 oras, posible pong maging sarong depression o sarong bagyo po, tropical depression, sarong bagyo, iniyo pong saro sa mga binabantayan na duwa pong low pressure area. And iyan po, iyo po ang nagtataunin dalan, iyo po ang nagatod ni na Uranda, digdi po sa satuyen lugar. Kabali na po ang Bicol Region na mga tugang. Kaya kung mahihiling ta, mamamati ta, poon pa kasubanggi, padagos po ang pagbagunas ka na Uranda. Napundo, patapos mabagunas na naman ang Uranda, napundo na naman,
Pagkatapos iyo na naman. So hanggang ngunyan iyo po iyan na namamati ta. Kung mahihiling mo sa luwas, kung maluwas ka, nagtuturo tagiti mga tugang. Darayan kaniyo pong habagat and low pressure area na nasisiripan po sa teritoryo Pilipinas. Kaya digdi pinagapapaingat sa tuya pong mga kababayan na maski nga niya daipabagyo ini mabunga ini na pag-uran. Pasalamat kita tarig di po sa laog na Bicol region na mayo ni na mga lugar na binaha. Maski nga niya nagtataga uran na mapundo mauran mapundo bagunas na naman na uran pero dahil managabunga ni na pagbabaha mga tukang. Si uran kasubanggi sagud ng kasubagong amay ni na pagkaaga. So dahil managabunga yan ni na pagbabaha digdi po sa satuyen lugar. Pero may nagkapera nga mga lugar binara arog duman sa parte mismo kan Metro Manila talagang dakul ni na mga lugar duman sa Metro Manila ang nagsapo po ni na baha mga tugang. Kaya kansilado nga ni duman sa Metro Manila ang nagkapirang mga eskulan mayo po ni na klase o levels from kinder to college mga tugang. Darayan kan pagbagunas nin uran asin na baha and nagkakaigwa duman aniba nagpurondo nin na pagbiyahe so nagpaluwas nin mga auto gobyerno tanganing iyo maghatod malunada na palaog sa trabaho palaog asin papuli sa sendang mga residensya. Dahil mo man mababasol itong iba niya itong mga kababayan kung nagpundo iyan ni na pagbiyahe bako man po iyan in transport strike. Nagkataon lang na talagang arababa man itong sa inda mismo mga bihikulo, mga jeepney nilalaog kana ba mga tugang mas delikado at kung marautan iniyo pong mga jeepney ini mas delikado. Kaya mas minaray na lang kan iba niya itong mga yaon sa transport na dain na lang po magbiyahe. So iyo man yan ang resulta kung igwanin na mga kababayan kita stranded po mga tugang. Dahil basta-basta makaluwas hindi makalaog sa trabaho kaya digdi pinaga-suspindi itong pinaga-suspindi mga tugang itong laog sa klase na mga estudyante duman po sa NCR sa National Capital Region sa Metro Manila. And duman sa Senado nagdesisyon na dain na magkaigwa po ni session o hearing trial and impeachment court ninuli po na apektado manin baha and mismong opisina na Senado mga tugang. Malata nagkakaigwanin na session kasudma si mga bitis na mga senadora mga tugang ya una sa taas na inaabot na ninda tubig kaya sinuspindi na dahil na tapos si pagdangog na hearing na sudma sinuspindi sa gungunyan mayo kuta nang unyan igwanin hearing alagan ninuli na ba po duman sa parte kan Metro Manila dara kaniyo pong pagbagunas kan oran uli po kan duwang low pressure area na nasisiripan na ansaro pwede maging bagyo kaya suspendido ngunyan hearing ang trabaho kan grupo kan mga senador na nagdadangog mga tugang sa kasong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So kita digdi po makakamati man kita sa Bicol region kaya pinagpipreparar sa tuyang mga kababayan lalong-lalo na duman sa mga landslide prone area mga tugang asin duman sa perming pinagbabaraha maski nga ni daiman binadig di sa tuya na mag-ingat man giraray
So iyan ang perming abiso. Ang perming abiso kan na pag-asa, mag-ingat mga tugang. Tasinda kaya nakakaaram kung ano talaga ang klase kan kamugtakan kan panahon. Sinda ang opisyal na nagpapaluwas nin impormasyon pag may raot nin panahon kaya magsunod kita sa parte kan pag-asa. Dahil man yan magkusog na uran na makamati kita, dahil man dahil man po magbaha mga tugang, mas maray na ito nagapipreparar. Pero ining pauran-uran ini, may posibilidad ini na maglumoy ang daga, asin may posibilidad ini na magtupas giraray itong ibang portion kan mga daga. Kaya ingat-ingat po duman sa mga kababayan ta, taga ingat-ingat mga tugang para po makalikay, maayo po nin maaksidente. So iyan na mga tugang pinagatawan talang ni na atensyon ngunya na iniyo po nga mapadapit sa kamugtakan kan na panahon ta nahihiling ta, sige po an burbagunas kan na oran, sige ang turutagiti. And panahon man siguro para po naman sa mga kababayan ta mga tugang, panahon man na dapat iskusar. Tadigdi mayo man in suspension of classes digdi sa tuya mga tugang. Mayo man po nin suspension of classes, so panahon man po na mag-i-reiskusar kita na magdaranin na mga pamandong para likay iniyo pong mga uran-uran na ini, nagigikan po ini nin mga kahilangan. So likay po mga tugang. Bueno, dapat pagulayan niya ito ini yung mga estudyante. Ngunya na pagkaaga, sarong estudyante anambadila na naman, partner. Nambadila na naman mga tugang, ngunyan pa lang ni, naluwas pa lang. Sarong grade 7 student, anang badila na naman. Mga tugang sa loob ka na sarong eskwelahan, doon po mismo sa Zamboanga. Ito pong estudyante ini, grade 7, mga tugang, sinasabi, mga tugang, na iniyo po ngunya na pagkaaga aldaw kan Martes Agosto 18 ang badila ni na mga estudyante na naman di po mga tugang pati itong sa iya partner na maestro sa iyang maestra pinagabadil sa report mga tugang ngunyan pa sana so aramon tani yung mga detalles kani sa mga masurudod na mga oras ta ang sabi iniyo pong grade 7 student na ini estudyante subuot subuot mga tugang iniyo po sa laog kan Ateneo di Zamboanga University Junior High School sa Sabana, Tumaga, Zamboanga City. Iyan na mga tugang ngunya na aga ni na pag Martes Agosto 18 inot pong binadil kan minor de edad na shooter an sa iyang teacher mga tugang an sa iyang teacher pagkatapos na badilon kani an sa iyang teacher pinuntirya na naman kani binadil na naman kani ang kaklase kani na aki ni na mayor si kaklase niya aki ni na mayor mga tugang asin na iba pang mga kaklase kani mga tugang ana pinagabadil kana sambit ng persona. Kaya antabay lang duman sa mga kababayan tata ana mga detalles kaya anda kukumplituon ta na mga tugang antes na matapos anda sa tuya pong programa. An masakit kanita digdi po mga tugang kunilingon mo masakito na marayta permingan animbolto sa araw kaning mga insidente, mga baradilan nangyayari po sa mga eskwelahan na mga estudyante na mga imbolto. Isa laog na pati ka na eskwelahan nangyayari. Una ko, mas lalong pinapakusugon niya na seguridad sa parte mismo ka na mga eskwelahan. Ano po ta nakakalusot pa ang mga araw kaning mga senaryo? Ano po ta nakakalusot pa na araw po kaning mga dalaga na mga tugang? Nakakalusot pa man giraray iniyo pong mga may daranin na badila na mga estudyante mga tugang asin may mga naiirido. So
dahil taaram ko na digdi may kapabayaan na security personnel ka na eskwelahan na tanda mga paratuklo mga tugang siyempre yaon yan sa laog ka na classroom yaon yan sa laog kan classroom and bako man yan obligasyon kan mga paratuklo na siya sa ato ninda mga bag kana mga estudyante so yaon yan sa parte kan na yaon yan sa parte mismo kan security personnel. Pero kung hilingon mo, ini private school, kaya kani na magbakal ka itong mga metal detector mga tugang. Asin iba pa mga ekipahe na pwedeng maka-trace. Pwedeng makahanap kan mga man na bagay na mga deadly weapon, kabali na dyan badil, pati naman po iniyo pong pinag-aapod niya itong mga apatarum ano po ta nakalusot ang nasambit ng bagay sisayang kinakaipo na basulon digdi pag-arog po kanita mismo naman sa Zamboanga sa Ateneo de Zamboanga University nangyari po na incident in pambabadil ngunya na pagkaaga an inot na binadil mga tugang itong sa iyang teacher pagkatapos na badilo nitong sa iyang teacher isinunod itong aki ka na mayor na sa iyang classmate pagkatapos itong iba pang mga estudyante na sinunod po ta nagkakaarog daw kaya ng mga estudyante kadakol na ning incident nin mga araw po kaning mga harassment mga krimen na nangyayari po involved at mga minor de edad mga tugang si isa dapat na basulon kani sa araw po kaning mga sistema. So sige daw po tabangi daw po kami kung si Sen dapat na basulon pag-araw po kaning mga sistema mga tugang. Ano po ta nangyayari ang mga araw kaning mga senaryo nagpoon lang ni duman sa parte mismo kan na Leyte sunod-sunod na Cebu, Manila tapos kung sa insain na mga lugar mga tugang araw kayan o digdi nga ni isa sa tuyeng lugar puro uninvolved to mga minor de edad o digdi nga ni isa sa tuyeng lugar involved to man estudyante mga tugang minor de edad na naksakan sinaksak itong sarong persona saro man na minor de edad involved po ang mga minor de edad grabe na ang harassment yun yan grabe na kinakaimbultuan kaniyong mga minor de edad haros na inatakot mga tugang sa paggibo ni na mga krimen an masakit kanita kung an matripan an sa imong aki an masakit kaya na mga tugang siyempre magurang yan inupakan si sa iyang aki imposible niya digdi po matuninong na lang ana magurang nahiling mong inupakan sinaksak ana sa imong aki pagkatapos binugbog ikamagurang ka matuninong ka na lang ninulita minor de edad mga tugang dai na sa namataon ni na aksyon an iba natong mga magurang dahil magugusto kayan pag inupakan mo siyempre na aki kayan o upakan ka man kayan maski minor de edad sala palugod kayan di po mga tugang ninulit na minor de edad binalos kan ama itong aki niya na inupakan ka na minor de edad an nakakasuan pa si magurang sala baga narog kaya ka magugusto ka na si aki mo binugbog si aki mo sinaksak mga tugang pagkatapos okay ka sana ninulit na minor de edad na suspect isay dapat na basulon tama daw po ana lay tama daw po ana batas ta mga tugang o tangi daw po kami ang dapat nagibuhon sisay ang dapat na basulon po digdi mga tugang grabe na ang mga involved tungon yan na mga nangyayaring krimen na mga minor de edad na kung kadto mga adult partner and mga involved sa mga krimen ngunyan mga minor de edad na mga tugang sumayo na nin takot pati dai basta-basta nagbabasol
ining mga minor de edad na ini mga tugang. Ano po? O siyempre pag na-rehabilitate mo yan inilaog mo yan sa party mismo kan na Gawad Kalinga, inilaog mo yan sa DSWD pag nagbago yan mga tugang ma-reforma yan. Ano? Matatawan yan yung pagkakataon magtrabaho, matatawan yung pagkakataon makalubilo ka na komunidad o paano na palan itong mga personang binarawian in buhay na biktima kani. So hirak man, hirak man na mga tugang. So iyo kay yan ang lidig di sa satuya, maayo kita maginibo. Kaya lang nga naput yan, paano man si mga nabiktima, paano man po mga tugang si mga nawala to, araw kaniyo, isipon mo, teacher ang binadil, dumampo sa Zamboanga, sa laog mismo kan sendang eskwelahan, imbulto, grade 7. Ang grade 7, ano yan? Ang grade 7, first year high school yan. Ano? Kung ihilingon mo. So, binadil si teacher. Pagkatapos na badilon si teacher, isinunod mga tugang itong kaklase niya na naaki kana mayor duman sa sendang lugar. Pagkatapos nabadilon itong aki ka na mayor na kaklase niya, si ibang mga kaklase binadil pa. Sumayo na po mga tugang, bako ning basta aksidente. Ano? May problema sa pag-iisip na araw po kaniya mga estudyante. Ano po? Igwa po ninda problema sa pag-iisip ang mga araw kaning estudyante na dapat natatawan niya na ninda atensyon. Bako lang kan mga magurang, hindi maging ka na eskwelahan. Pero ang pinakapanginot na dapat nagdidisiplina sa aki, yung mismo anak sa nga mga magurang. Ano? An aki na impluwensya ka na barkada, o naglalaog, saro padigdian nakaka-impluwensya dyan sa mga aki, ini yung mga fraternity partner. Saro yan sa mga nakaka-impluwensya, yan mga fraternity. Igwanin mga fraternity, nire-recruit ang mga aki, nire-recruit si mga aki, paka-recruit ka na mga aki, mga tugang, digdi, igwanin na mga part ka na sa indang initiation, kung talaga ngayang willing kang makalaog sa samuya, uya na nga ang pinaka-final initiation mo. Kami nga bahala sa imo, para nga sa magturugang, patunayan mo sa samuya na kaya mo nga na nayaon ka sa samuya, na gusto mo makalaog. O yan nga na final initiation mo. Saksakon mo nga si Arog kayan. Kami nga bahala, may abogado nga kami. O ito pala mayo man, saksakon mo nga si Arog kayan. O kundi man nga badilon mo nga si Arog kayan. O party, baka party pa yan kan mga initiation, kan mga fraternity kan iba, pag imo nga ginibo, kami nga mabadil sa imo. O kundi man dahil ka nga makakabali sa grupo mi, kami pan mabadil sa imo, kami pan masaksak sa imo. So arin nga ang gusto mo, makabali ka sa grupo mi, may protection ka, o badilon mo nga si Arog kayan. O iyan na mga tugang sagud nang na-pressure si Aki. Kaya saro pa ini sa pwedeng mga dala, mga paagi na nakakakontrober, tanganing makagibonin krimen, ini yung mga minor de edad, mga estudyante, ninuli ka na pakikisalamog ninda, pakikisumaro ninda, pag-iba-iba ninda sa mga salang tao. Sa pagpili ninda, kana maiiba na grupo. Nai-impluwensya kaniyo po nga mga fraternity. Kaya nga ni dapat siguro, sabi ko nga ni, dapat ibawal ang mga fraternity iyan sa mga aki, sa mga pinag-aapod niya itong mga high school student sa laog mismo kana arin man na campus, arin man na eskwelahan na mga tugang. Dapat mayo kaya, pwede sa college na mga adult na iyan, taratao na yan, may mga pang-iisip na yan. Pero kung minsan nagiging basihan kaya, sa mga barkada, ang pagiging
minor de edad, dai man niya ko pwedeng, dai ka man pati niya pwedeng kasuhan, ta minor de edad ka, parte kan pinagapon na juvenile justice system, digdi po sa laog kan Pilipinas. Kaya kinakaipuan siguro, bago na talaga magkaigwananin pag imienda. Ano po, taan na juvenile justice system digdi sa tuya, pag edad, nag-edad kang 17, ano, 17, 16, 15, dai ka pwedeng kasuhan mas kinakagibo kanin grabing gabat nin krimen, nakagadan ka na, ano, maski tinuyo mo na an insidente, ano po, iyan dai ka basta-basta nakakasuhan, ninuli po ka na sinasabi mga tugang na minor de edad. Abo ko na kung taaning pagpara tukaron ini mga yaon sa juvenile justice system, tayo yan natatawan ta pang ideya anda mga aki, ano po, anda mga kabataan natatawan ta paning ideya na maggibo ning krimen total ngaya, maski bagang sa radyo sinasabi na ngaya, dahil kita pwedeng kasuhan ta minor de edad. Ano, siguro panahon na tangani mga tugang na iniyo pong sa tuyang justice system digdi ining pinagapod na tong juvenile justice system, bago na imiendahan na tama itong pangapudan kana mga ibang mga legislador, ibang congressman asin man na senador na dapat maimiendahan asin na bagon si mga edad. Si mga dating reglamento okay man lang yan, an na babagon mo lang si edad. Ano, si edad mga tugang. Dapat digdi an 11 anyos na nag-aaram na yan, grade 6 na yan. Ano, an 11 anyos, grade 6 na po yan, dapat pwede na yan kasuhan. Ano, pag nakagibo ka na krimen, pwede nang kasuhan an 11 anyos. An 10 anyos, okay pa yan. Ano, grade 5 yan. Pero an 11 anyos, ang atugang iyan grade 6 na, anibangani, ano, pa first year na yan, so dapat karasuhan na yan. Ibaba na an edad, kaniyo pong mga minor di edad na ini, tangani pong kung iyan ang makakadisiplina, iyan ang magiging dalan, tangani po mga tugang na digdi mabawasan ang krimen na kinakaimbultuan ka na nasambit na mga aki, gibuhon ta na. Ano, duman sa party mismo, kan kongreso, kan mga congressman, congresswoman, asin kan mga senadora, mga tugang. So, pukusan na, tawan na nina doon, iniyo po nga nasambit na nga bagay para na maresolberan kung iyan ana ikakarahay, kung iyan ana makakataunin na dalan para po mga tugang mapundo, asin madisiplina, iniyo po nga mga hobinis na ining mga kaakian na ini na permi na lang pinapadatulan ninda sa kada paggibo ng krimen, anda permi nga pinapadatulan na mga tugang, iyo po anda pinagaapod na juvenile justice system mga tugang. Isipon mo na digdi na lang sa lokal mga tugang, igwanin mga minor de edad na nadako po, pauruotrong nadadako pa, huli po ka na pag-iikit, pangahabon, ano, pauruotro, nadadako. Nire-record mga tugang kan na PNP, kan police, ini nga si Pulano ng habon, i-record, papaluwasun ta, dahil pwedeng dahil pwede mga tugang nasampaanin kaso. Pag utro si mana, nadakop na naman, i-record na naman. So, pwede lang magibo talaga ka na police, record. Mayo manin na ibang gigibunan police, taday man nga ni pwedeng ikulong mga tugang. Na tapag kinulong yan na illegal detention, uragan man ang police, sirak man kasi police. Ninulita, may batas na nagsasabi na ang minor de edad dahil pwedeng ipriso, mga tugang, dahil pwedeng kasuhan. So, mangyayari, for record purposes lang. Ibablatter lang kan pulis na si Pulano naggibunin na krimen ng habon. Papaluwason, pag pinaluwas perang simana, sarong simana, dakop na naman. So pauruotrong ginigibo, kaniyo pong minor de edad, so dahil pwedeng basulon ang pulis, maayo kitang dapat na basulon digdi mga tugang, kundi unlay. Itong lay na nagsasabi na protehido
protektado iniyo po nga mga minor de edad na nag-iedad 17 years old pababa na dai pwedeng kasuhan. So masakit po ang araw kaya na mga tugang. So daita nababakli iniyo po igwa kita nimbistado ang mga pulis na papastidyo na perming nadadakop ninda sa kada simana, perming nadadakop na nangaabon si Nunoy, nakaragaw na sanan pulis, ika na naman ngaya. O ano daw ang gigibunta digdi? O ibablatter ta na naman niya pagkatapos papaluwasun ta. O nguaring ka na naman niya mahabunta nga ning iyang sabi kasi mga pulis, digdi po iyan sa tuya. Sabi kan pulis, nguaring ka ngayon mahabon na naman tanganing iyang sa aldaw ngayong iyan, dahil ka na makaabon, aantabayanan minay ka, ilingon minay ka. Tanaw, susuya naman kung mapipili lang garong uragan ini ka na mga pulista, kun na, malala na, iniyo pong aking iniaki pala, malala na grabe na training ng maray sa panahon na mga tugang. Kung pwede garong uragan yung kampulis, na day makakasuhan ng pulis, so uragan na yung lalatakon ng kampulis sa mga tugang. O madakula man ining aking ilingon nindo sa record dyan sa Naga, sa ibang mga hipatura kan na pulisya. Perming may mga record na si mga minor de edad, mga tugang, ipinag-blatter, nin pa nga abong pangiikit, pinaluwas, tamay, man na ikakaso dyan, minor de edad pagkatapos, pirang pirang simana, nadakop na naman. Mahihiling nindo yan dyan sa record, na Philippine National Police. Police, mga tugang, maay magiginiboy, bablatter. So, iyo man giraray, ngunyan nga ni na minor de edad na siya, pasaway na siya, ati na siya sa komunidad, mas lalo ni mga tugang pag nagagamot-gamot na ni, mas lalo niyo na magiging kalaban kan lipunan, mga tugang, iniyo po nga tawong ini, pag naging adult na ini, iyo na yan ang ugali niya, ngunyan pa lang nga ni iyo na ang ugali, minor de edad pa lang, sumasakit-sakit na ini na mabakli. Sulaminting makakabakli ka ni, iyo po mga tugang, an sa iyang magurang, and an pag-imyenda kanlay. Tangani po, nadigdi po mga tugang, iniyo po sa kada bukan na krimen kan mga minor de edad kung may imyendahan iniyo po nga laykan na juvenile justice system sa primero pa lang mailalaog na sinda sa karsil and makukurta na sinda mga tugang. Makukurta na iniyo nga mga nasambit na nga mga minor de edad. Kaya lang arog talaga garo kayan anda batas digdi sa tuya mayo manday mo man pwedeng basulon yan tayo yan sulaminting ang nahagadon talang kayan, emyendahan, tanganing nga mabago, sistema, mahatulan ining mga taong ini, para mabakli, marehabilitate, taiyan hilang na po yan ang mga arog po kaya na, sige kang ikit, sige kang habon, hilang na yan, o inimad, mga tugang nanambadilan ka, saksakan ka, pwedeng digdi may epekto man ang pag-iisip ka ni. Pwedeng digdi po mga tugang, sa kaya nangyari ang araw ka mga gawi, tabaka may problema sa pamilya. Baka maribok man ang pamilya niya. Pwedeng epekto iyan. Pag ang sarong pamilya maribok mga tugang, dyan po, may epekto iyan sa isip kan aki. May epekto po iyan na mga tugang. Kaya pwedeng arog man kayan, nakakagibo nin mga arog po kaning insidente anda sa tuya pong mga kaagian. Pero oras na mga tugang igwara kita in the 90
minutos antes na magabot po ang alas 11 ni na pagkaaga. Padagos-dagos kita digdi po sa laog ka na sa tuyang programa mga tugang duman sa mga kababayan ta. Padagos-dagos po ang sa tuyang mga impormasyon. Bueno, digdi pa kita mga tugang sa tuya mga impormasyon asin na mga barata ngunya na aldaw. Sa mga barata mga tugang sa lado nasyonal agar mayo naman garong naniniwala kaya digdi ano to mga tugang dai ko aram kung kamo maniniwala pa kung igwapa o mayo na o kamo naniniwala pa digdi po Mayor Magalong dai ko aram kung igwapa nin nagtutubod umayo na kay Mayor Magalong. Tano, hindi kaya mga tugang, ano po, any yung si Mayor Magalong ka na Baguio City. Si Mayor Magalong baga ka na Baguio City, saro yan sa mga inot na tinawanin na pagkakataon ka na binibilog pa lang itong sarong komisyon na maimbestigar digdi po sa flood control project scandal, saro yan sa ginibong miyembros kan board mga tugang. Pero daiman siya tinawanin pagkakataon na mag-imbestigar siya. Bako siya na maimbestigar, taigwanin na dapat na maimbestigar sa nasambit na nga bagay. Kunyan na si Magalong mga tugang digdi po mga tugang sigian pahayag kanini Magalong na nagbalik na subuot buminalik si dating mga gawi si dating mga attitude pag-uugali nagkapira nga mga kongresista na sinasabi pong sangkot digdi po sa pinag-aapod na flood control scandal. But sabihin yao na naman kun kaidto sa kasagsagi kan girigibong investigasyon sa flood control project si mga congressman nagbago o ngunyan balik na naman si mga congressman yao na naman mapadapit mga tugang sa pinag-aapod na insertion kan budget yao na naman sangkot na naman sa mga iskandal. So na bagay na ni mga tugang sinasabi may naniniwala pa man na kaniyong mga sabi-sabing ini ni Magalong ta si Magalong baga mga tugang digdi nagkapira na mga tugang na mga sinasabi kanini Magalong na pangaranan o dai niya napapangaranan itong mga persona na sinasabi niya mga congressman, kahit ito nagsabi na siya na may mga congressman pa ngaya na mga involved apirang iya kadtong mga nagkakarasuan, igwa pa ngayon yung mga congressman na involved to flood control project na dapat niya karasuan. Tarayaon pa ngaya, sagkod ngunyan niya na namimihasa pa ining mga congressman na ini na daiman niya nagkakarasuan pero involved niya sa scam na pagabot po sa proyekto ka na flood control project dumampo sa kwarta ka na gobyerno. So inangat siya kadto inangat na siya kan na prosecution na lalong-lalo na kan grupo po kan ako Bicol representative na si Terry Redon na pangaranan mo nga ni nga ano man nga sige ka nga ngaw-ngaw sige ka nga payag na dai mo man nga ni kayang pangaranan kung totoo nga yan sinasabi mo pangaranan mo kami nga si mga involto pinapangaranan mi nga sa muyang investigasyon o ika nga sige ka nga payag na igwa nga yanin mga congressman dakul pa nga anang inabang na dai na kakasuan pangaranan mo mayo ka man nga napapangaranan yan si Inot mga tugang now kan nakalihis na aldaw, kan Lunes, kasudma, liwat na naman na nagataram. Eniyo po mga tugang si
Baguio City Mayor Benamina Magalong at sabi kani mga tugang kasumpay ka na pahayag na yung alkalde na nagbalik na naman daangon yan ang dating gawi kan nagkapirang mga congressman sangkot po sa flood control project. Mga tugang. So nagbalik na naman. Gustong sabihin, dati nang ginigibo kan mga congressman, iniyo pong araw kani, napundo lang, nguli kan kasagsagi kaidto sa investigasyon kan flood control project mga tugang. Naungunya, medyo nagkukurukulpa na ta focus ngunyan sa impeachment ining mga senador and congressman. Nakapokus sa impeachment trial ki Sara Duterte. Kaya medyo digdi naglipot-lipot si issue mapadapit po sa flood control project. Yao na naman si Magalong. Ang sabi ni Magalong, liwat daan nagbalik. Iniyo po mga tugang na mga congressman na involved po da sa flood control project mga tugang. Si mga gawi. Ngunyam, ano po, so, ang sabi, mga tugang, hinamon na siya, hinamon na kana mga congressman, pangaranan mo na si Say na naman ngayon. Kadto ngayon, nagsabi ka ngayon, may 67. 67 mga congressman involved ngayon sa flood control. Kadto ngayon, sinabi mo, maski saro nga ngayon, maayo kang pinangaranan, so ngunyan niya, magibo ka na naman ng senaryo, nagbalik sa dati. Pangaranan mo na ngayon, tagabos na congressman, nakakadamay na daiman involved. Sa bagay, tama man talaga mga tugang. Dapat pangaranan ni Magalong, kung igwa. Bako man sa pagsurog naman sa ibang mga congressman, bako man pagsurog ki Terry Redon, kana ako Bicol, bako man pagsurog sa iba pa, kundi masakit po kaya nabigla mo kayang sasautan. Garo man lang yan sa mga membros kan media, na sige kan pang sahot, sige kan pang sahot, mga tugang. Dahil mo man napapangaranan, na ngayon may anomalya na nangyari dyan, pangaranan mo si Isay, ang mga involved to mga persona. Garo man lang yan sa Kongreso, pangaranan mo itong mga congressman. Nagluluwas kaya ngunya na mga tugang, si Magalong, di po, pagkatapos baga, kadtong aliun siya sa grupo kadtong nag-iimbestigar dyan po sa flood control project, nagkaigway nining hinanakita sa party mismo ka na national government mga tugang. And iniyo po, nawara sa senaryo itong sa iyang pangaran. Si Magalong, may plano na magkandidato mga tugang sa masunod na eleksyon. Dahil taaram ko ng plano ka ni congressman, plano ka ni senador, pero o gobernador o so iniyo po tanganing magluwasan na sa iyang pangaran, mapag-urulayan, naggigibo na naman ninda pwedeng mapag-ulayan. Sabi yung tanang totoo, sabi yung tanang bako, pero mga tugang makanos igibuon mong kapital na magpaparapang sabi ka na igwa ninarog kayan. Sabi yung tanang totoo, nakakadamay kaya ang ibang mga congressman, lalong-lalo na si mga mayo manin pagkaaram. Dyan po, mapiyok man talaga, mapiyok nga mga tugang aniba niya itong mga congressman, dapat sa nasambit ng bagay, ninulita, gabus ang pagiling kan tao, sa sainda, imbulto sinda, sa nasambit ng korupsyon, ninulita daiman yani napapangaranan. Ang pinaka-importante digdi, isabi ko kung may pagkaaram si Magalong, and kung igwa siya, ngin magkakanigong ebidensya na kaput-kaput, isabi niya mga tugang, tanganing magibuan ng investigasyon, ipaapod, duman sa Congress, asin liwat na gibo ng investigasyon. Taday pamantapos ang
investigasyon mapadapit po sa flood control project. Dahil patapos malangan ita saro sa iniimbestigaran na mga tugang sa flood control project, iyo ang dating presidente na Senado si Senador Alan Peter Cayetano. Asin nagkapira pa po yan na mga tugang. Nagkapira pa. So gusto sabihin, dahil pa man tapos ang investigasyon sa flood control project, kaya mas magayon na ipaluwas ni Bagalong tanganing ipaapod and maimbestigaran. Iyan po ang tamang venue, ang tama na proseso and due process para po sa gabus ng mga congressman and senador. Pitik lang sa BBS. Ano mga tugang padagos-dagos kita rigdi po sa laog ka na programa naman sa mga kababayan ta. Uy, good morning. Marahay na aga po sa tuwing mga parantabay mga tugang. Ano po? So, salado ka na impeachment mga tugang. Mayo po ngunyanin na hearing duman sa mga kababayan ta na nag-aantabay po ka na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ninuli po ka na digdi sinasabing baha duman sa parte kan na Metro Manila. Kaya nagdesisyon po mga tugang na imbis na magkaigwanin hearing ngunya na aldaw dai nago na para po sa safety kana sa tuya pong mga senador asin kabali naman siyempre itong mga tugang yato mga empleyado duman po sa parte kan na Senado. Sa itong mga nagaantabay, nagdadangog kukwening oras, nagtataga manin na oras, tangani po mga tugang na digdi madangog an pinagagigibong hearing. Pero sila chika, yung pala na nagasugo ikala chika, sabi ni si Kernel La Chica, sabi po kaniyong testigo na si Acosta, si La Chica ana sindang pinagsugo ni Nurita ang security officer na may pagkaaram sa mga confidential operator asin mga access pagabot po sa pangnasyon na seguridad mga tugang. So mayo po siyang personal na pagkaaram sa kakayahan na pagpasunod kan banlain-lain ng mga confidential activities o operation kan na ground. Kaya digdi sila chika palan mga tugang iyo po kan kwarta nagdi-disburse po kan kwarta mga tugang and sa kasuguan sa sugo ni Sara Duterte. Sabi kaniyo po iniyo pong testigo mga tugang ining testigo saro ini sa mga ni si Gina Acosta, saro ini sa mga empleyado ni Sara Duterte mga tugang. And kinumpirmar ni Acosta ang papel ni La Chica sa operasyon kana urulay kana prosecution kung sisay ang aktual nagsagibo kan mga aktibidad na pinunduhan kan confidential fund sa mga tugang. So nagdi-disburse mga tugang iyo mismo iniyo pong ang kwarta iyo mismo iniyo pong sila chika sa kasuguan niyo po mga tugang ni Sara Duterte. So kanaputon ni private prosecutor abogado Amando Berhel ligutan kung sila chika iyo ang nagpapasunod kan gabus na confidential activities kanda 2023. Sabi ni Acosta tama po. Gusto sabihin iyo sila Acosta si La Chica mga tugang. So sabi ni Acosta si La Chica ang sindang susugo ninulita siya ang security officer na may pagkaaram may pagkaaram sa mga confidential operation sin may access pag-abot po sa pang-nasyon na seguridad sa bagay military kaya military so alangan man na ang civilian may pagkaaram pag-abot po sa lado kan na seguridad seguridad kan na
mga opisyalis. So mayo man kung igwaman kulang man ang pagkaaram kan sibilyan. Kaya mas tinataon ninda ana gabus na bagay itinataon na ninda ki latche ka mga tugang bilang iyuan pamayo. So dagdag pa kani mayo siyang personal na kaaraman o kakayahan sa pagpapasunod kan man lain-lain ng mga confidential activities o operation sa lado po ka na ground mga tugang. Sa ground sumayo mga tugang so and OBP ang OBP nakareceive po ka na tulong trans ka na 125 million pesos na confidential fund kan 2023 mga tugang Disyembre yan 2022 kabilugan na 500 million parte po kan pinagapon na 612.5 million pesos na kung saan digdi po pigsisiyasat pig-iimbestigaran basado po yan sa Artikulo 1 kan impeachment complaint laban po mga tugang ki Vice President Inday Duterte. So digdi inaako po mga tugang duman sa mga kababayan sa investigasyon digdi po inaako po ni Acosta sa pagdangog ka na mga dokumentong ipinagsumite kasumpay kaniyo pong confidential fund ka na opisina ni Vice President Inday kabali po itong pinagapod na physical and financial plans mga tugang accomplishment report, liquidation report kabali na itong certification mayo ni na nakabugtak na pangaran po nila Chika mga tugang. So inaako niya na mayo ninda sa mga confidential report, liquidation report, accomplishment report, financial plans, physical mga tugang, mayo po ka na pangaran nila Chika. So na po to na iniyo po ni ligutan kung digdi po sinasabi sa mga dokumentong ini an papel nila Chikan, an sabi po ni Acosta, mayo man yan sinasabi dyan sa mga dokumentong iyan, an papel kaniyo po ngayon ni La Chica. Sering man, ninuli kayan na mga tugang, ninuli kayan, kinumpirmar kani ana sa iyang inot na mga pahayag. Kinukumpirma kaniyo po ni kaniyo po mga tugang ni Gina anda sa iyang mga inot na mga pahayag mga tugang sabi nila Costa sa pagdangog ka na House Committee on Good Government and Public Accountability na sila Chika iyo ang nagtatao na sila Chika iyo po na nagtataunin mga impormasyon mga input asin mga lead mga lead asin ini mapadapit po duman sa object of expenditure para po sa pagpapasunod kan mga proyekto na pinapabulusan po nin pundo kaniyo pong pinagaapod na confidential funds sa mga tugang. So sa mga araw po kani mga tugang importante ang papilpalan nila Chika. Sabi po yan ni Acosta na dainiya sigurado kung ini sarong empleyado kan opisina kan vice presidente. Taan pag-aaram niya, saro lang po ini nga security aid mga tugang. Siya ang pamayukan na security aid kaniyo po ni BP kan opisina ni Vice President Sara Duterte. As in, ang sulaminting aram lang da kanini Acosta, iyo na may kaput ining, mga tugang, nin order bilang sarong security officer kan opisina nin mayong siguradong pagkaaram kun ini ana pinagpapaswelduan sa irarom kan opisina ni Vice President Sara Duterte mga tugang. So itinukdo na inilaglag na mga tugang kaniyo po ni Acosta si Vice President Sara Duterte
ang sabi nila Costa na mga tugang o ni Acosta lakta man pati isa ko. Ang sabi ni Acosta mga tugang digdi ang sabi ni Acosta ang direktang sugo nagahali ngaya ki Vice President Sara Duterte sa indang amo so iyan ang sabi ni Acosta mga tugang sa iyang testimonya kasuudma sa pinagibong impeachment trial so inilaglag na ni Acosta iyo po mga tugang si Vice President Sara Duterte. Pero dahil pa dyan natatapos isusumon pa man girara ini kung rin anda next na trial kabali pa man girara siya saro pa man girara siya saro pa man girara siya sa ipipresentar sa korte mga tugang. Masakit digdita iniyo pong si Acosta nagpaparabibisaya nasuya mga tugang nasuya si Senador Erwin Tulfo. Sabi ni Senador Erwin Tulfo dai na nga niya kita rulukuan digdi kan ika ngaya iniimbestigaran duman sa Kongreso nagtatagalog ka ngaya tatao ka baga ngaya nga magtagalog straight ka baga ngaya magtagalog nagtataga iri English ka pangani ngaya ngunyan ngaya bibisayaan mo ngaya kami digdi na dahil man kami gabos nakakaintindi kan Bisaya dahil na nga kita magrulukuan magtagalog ka ngaya kaya inorderan ka na korte paagi ka na presiding judge na si Ches Escudero ining si Acosta na magtagalog o mag-English tangani nga maintindihan anda sa iyang sinasabi kanda mayoriya so napiritan magtagalog mga tugang and duman sa pagtagalog sa hapot sa iya inilaglag kaniyo si Vice President Sara Duterte. So iyan na pinaka-update na mga tugang. Sinasabi kaniyo ni Acosta na ang direktang nagsusugo mga tugang na itao itong kwarta digdi po mga tugang ki La Chica hali mismo kay Vice President Sara Duterte. Kaya pagkatapos na ma-withdraw, pagkatapos na i-ingkas, inapudan niya sila Chika tanganing kuunon na si kwarta na mga tugang. So apat na bag binugtakan kadtong kwarta na pinagtao asin iyan pinagdara duman ta opisina kan subuot Vice Presidente. Lunad ninduang bihikulo. So yan ang sabi nila Chika mga tugang. Kaibanan siya duman and sa sarong bihikulo yaon siya nakalunad and si Saro itong abogado Saro man nakalunad duman itong Antonio ang pangaran nakalunad siya duman and mga tugang direkta nireceive nila Chika. Ito po nasambit na kwarta sabi ni Acosta. Mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog ka na sa tuyang mga impormasyon pa so iyan ang pangyayari po naman sa impeachment kasudma impeachment trial mga tugang. So balik kita padagos-dagos kita digdi po sa tuyang mga impormasyon huy duman sa mga kababayan ta mga tugang digdi po maswerte ini yung maswerte ini apat sararuan na pangki apat na aki niya quadruplets sa partner maswerte binisita ni Congressman Migs Villaporte and tinawanin tabang ang mga araw kaya kani mga tugang tinatawan talaga nin suporta kan gobyerno magaki kalangan ni na tuloy tatawang kanina suporta kan gobyerno iniapat pa dakulang bagay yan sabi nga ni Congressman Migs Villaporte paka-encounter ko ngaya kayan digdi sa probinsya kan Camarines Sur na sarong nanay sa sarong arakian apat mas magayon yan na mga tugang saro lang ang paragalan mo partner saro lang ang pagal mo sarong iri ka lang
Apat na sinagluwas. Ano? Tama na yan, magpalaygit ka na. Pag di saro lang ang kulog. Ano? Ang problema lang kayan, ang kuyan. Kung may kaya-kayaman, kung may trabaho ang magurang, may trabaho ang ama saka ina, kayang buhayon ini nga apat na ini mga tugang. Plus, suportado pa yan ka na gobyerno. Ano po? Sabi ni Congressman Migs Villaporte, napakaswerte. Ano? Kani yung pamilya. Kaya binisita niya, tinawanan niya ni Tabang, and sabi niya, magpapadagos-dagos ang suporta ka na gobyerno digdi po sa nasabit ng magurang kani. Dapat atamano na marayta, biyaya yan ka na kagurangnan. Ano? Swerte po yan. An iba nga ni, naghahanap ni na naghahagad ni na aki sa kagurangnan. Ano? Taloy ng mag-iribanan mga tugang, ani ba nga ni nag-aampun ni, ano, taloy ng mag-iribanan, dai po nabibiyayaan ni na aki. Iniyo apat na gayo, ano, so at tamahanon po nindo, dai pagpabayaan, na, swerte po yan, na, pati ang pagpaklase kaya na, pagdakula kaya na, susuportaran yan ka na gobyerno, ano, and pag nakatarapos yan, talagang tunay na swerte yan. Iyan ang tunay na kayamanan. Ano po? Madaranin pag-asenso sa partikan pamilya. Kaya, day po pag pabayaan, siring ka na paayag ni Congressman Migs Villaporte, magpapadagos-dagos tabang na itatao po sa induk ka na gobyerno. Tatabangan ka mo mga tugang, and ipapaabot pati ini ni Congressman Migs mga tugang sa parte ka na sa tuya pong mga sa parte mismo ka na sa tuya pong mga nanunungdan, lalong-lalo na sa lado kan gobyerno, tanganing continuous tabang na maitao po digdi sa pamilya. Ano? So ugmang maray niyo, daralagan maswerte, no? Matibay yun nga kuyan, ama kani saka ina, nakagibusin da ni na apat tulos na aki. Day na po pagdagdagan na apat na, tamang-tama na po yan, okay na po yan. So pwede na magpalaygit si Mrs. No? Si Mr. pwede naman magpasiktomy, no? Para digdi po mga tugang siguradong dai na madadagdagan na aki. Masakit man na magparadakulan aki, okay na ni apat na. Ano? Aki, an iba kay ang ani dyan na medyo nadidipisilan na magpadakula ka na aki maski 2 o 3 nadidipisilan na. Ano? Iniyo po nga apat na medyo sakripisyo kita tay. Ano? Sara sakripisyo and dapat maghurot. Ano? Dapat digdi magtrabaho ni na tultul si tatay tanganing may suporta para po digdi sa iyang mga aki mga tugang. Si Congressman Luigi Villaporte nagapasar po ni na 15 resolution, ano, 15 prosupwestong bill lay na asin na iyan po mga tugang inaprubahan duman po sa laog mismo kan na Kamara ang 15 mga prosupwestong leyes duman po sa parte kan na Kongreso. Ang author kayan, ang nagpasar kayan si Congressman Luigi Villaporte kanda 2nd District kanda Camarines Sur. Iniyo po si Luigi baga mga tugang, si Congressman Luigi, siya ang House Deputy Majority Leader, mga tugang duman po sa Congress. Ining mga 15 prosupwestong lay as in resolution, aprobado na po ini kan House Representative sa inot na regular na session kan 20 Congress mga tugang. Ano? So inot na session, gustong sabihin inot, so ngunya na taon na pasado na iyo pong 15 prosupwestong bill resolution mga tugang na pinagapadrinuan ni Congressman Luigi.
pinagpapailing kani na saro sa nga aktibo. Gustong sabihin na malinaw po na pinagpapailing kani na aktibo asin ginigibo nagpapartisipar sa party mismo kan na kongreso iniyo po nga si Congressman na Luigi Villaporte. So aktibo siya. So nagtatrabaho siya sa pagpasar kaniyong mga leyes na ini. Gustong sabihin, nagtatrabaho po siya nintultul. Ginigibo niya an sa iyang obligasyon duman po sa kongreso mga tugang. Bakong arog ka na matukaw ka lang, bakong arog ka yan si Congressman Luigi. So siya nagtatrabaho. Sa bagay, maayong pagduda mga tugang. Sa pagsulong kaning mga prosopistong lakdang, Oberto, na matawanin atensyon, na matawanin solusyon, na anmanlain-langin na pangangaipo kan mga Pilipino. So kinsing measure aprobado ini sa regular session dumampo sa Congress mga tugang. So ayong duda na nagtatrabaho po sa tuyang congressman na si Luigi. Kan siya gobernador padigdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur mga tugang. Pariyo ni congressman na Migs Villaporte, iyuman si congressman, iyuman si governor Elre Villaporte, mga tugang. Kan gobernador pa si Luigi and si congressman Migs Villaporte, ang mga ini di nagpupundo sa paglibot digdi po sa intero nga probinsya kan Camarines Sur, tangani na dumanan ang mga constituentes kan Camarines Sur haputon asin na magdara nintabang. Kaya mayong duda, iniyo po baga nga mga taong iniyo, talagang workaholic ini mga tugang. Anda mayo nin maski Sabado, maski Domingo nagtatrabaho so dainin iniisip itong degdiya mapaingalo iniisip ninda kung paano makakahatod nintabang makakagibo nin mga programa maitatao sa mga constituentes kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya mayo ninda Sabado sa sainda, maski Sabado nagtatrabaho, maski Domingo nagtatrabaho mga tugang. So ini ang mga leader na digdi po mahihiling mo na dai ka lamang maduda na an mga ini, mga tugang, mapabaya sa sinda mga trabaho, lalong-lalo na duman sa kongreso. Trabaho na nga ni, pinahiling na, digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur, kan sindan magturukaw bilang mga gobernador, digdi po sa Camarines Sur, ang tunay na serbisyo, ang tunay na trabaho, asin paglapigot mga tugang. So nahihiling, dinudumanan, bukid, kustal, kusa o kung saan pa man yan, maging sa syudad o maging sa sentro, sa poblasyon, gabos dinudumanan, tangani na makua ang problema and maihatod ang tamang solusyon para po sa satuyang mga kababayan. Iyan ang mga Villaporte. Arog kayan, sinda tinukduan dating congressman na LRV, is Eri Villaporte mga tugang, ang sindang lulo and ang ama ni Gobernadora Elre arog sinda ken tinukduan kung paano magatod in tunay na serbisyo sa mga namamanwaan digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya mayong kaduda-duda na ang mga ini talagang nagtatrabaho, pinapahiling sa publiko, sa tao, sa mga namamanwaan sa probinsya kan Camarines Sur na sinda may pagmakulog sa mga constituentes asin na ang mga problema na ipinapaabot kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur sinisiguraw ninda na nagkakaigwanin solusyon, na iyahatod ang solusyon asin napapakinabangan kan mga constituentes sa laog po kan probinsya kan Camarines Sur. Langay, inabot na naman kita partner nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog kan na programa mga tugang. Inabot na naman kami nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog kan na programang papitik-pitik lang mga tugang ngunya na aldaw kan Martes. Kaibanan niya to dyan sa Engineering Department yaon dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, Sir Pastor Serge Marmol, mga tugang sa
Salamat sa mga paraan tabay kan papitik-pitik lang. And bago kami magpaaram, salamat sa mahal na Diyos sa bendisyon asin uya po an sa tuyang Daily Bread. Mula sa Roma Gs, 9 hanggang Gs. Na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at sasampalataya sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y sumasampalataya sa katuwiran at sa pamamagitan ng bibig, ang pagpapahayag ay ginawa sa ikaliligtas. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa bendisyon asin man sa tuyang Daily Bread. Mga tugang salamat man sa mga parantabay kan papitik-pitik lang daigdi po sa BBS FM Naga. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pagantabay, mapa sa tuya pulugod, an biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.